Alam niyo mga alaskador at alaskadora, may dalawang klase ng politiko sa bansang to, no? May mga politikong takot sa kontrobersiya. Sino yan? Sino yan? At may mga politikong nabubuhay dito. Yung tipong hindi lang sanay sa spotlight, naliligo sa spotlight. Parang halaman na namamatay kapag walang kamera. Kapag may issue, kapag may akusasyon, kapag may media, ay nako, hindi yan pressure sa kanila. Yan ang vitamins nila. So ngayon, pag-usapan natin, kanina nabanggit na si Congressman Leandro Leviste. Alam naman natin na sa mga nakaraang buwan, todo media tour siya. Lumalabas kaliwat kanan. Pinapakita ang sarili bilang nag-iisang mandirigma. Ang matapang na naglalantad ng katiwalian, lalo na sa usapin ng flood control. Lilinawin ko ang lalantad ng korupsyon, tama yan. Kailangan yan. Walang problema dyan. Pero eto na ang tanong. May mga usapin kasi na di umano'y ipapatawag daw siya ng Kongreso at isasalang siya sa congressional inquiry tungkol sa kanyang solar project franchise. Kung totoo man ito, well, mawalang galang sa mga miyembro ng Kamara. Pero ito na yata ang pinaka-ill-advised move na pwede nilang gawin. Bakit? Dahil gustong-gusto at tuwang-tuwa si Leviste kapag may eksena. Hindi ba yung talk show mo kanina? Oo, hindi mo pinapatamlay ang Crusader sa pamamagitan ng mas malaking entablado. Hindi mo pinapatay ang apoy sa pamamagitan ng gasolina. At lalong hindi mo aasahan na ang taong nabubuhay sa numero, detalye at atensyon ay biglang tahimik kapag may kamera. Magle-lecture yan, for sure. Magpapakita ng charts, graphs at infographics. Maglalabas ng pasabog at ipipinta niya ang sarili niya bilang inuusig na tagapagsabi ng katotohanan laban sa sistema. At bigla na lang ang Kongreso, imbis na mambabatas, magiging co-stars sa pelikula niya. In fairness kasi, medyo iniiwan na din ng Kongreso yung mga drama at politika ng mga hearing. Nagtatrabaho na sila. Nakikita naman natin, may mga reforma sa procurement, mga safeguards sa flood control projects, at standardization sa mga proseso. Tapos ngayon nyo pa ipapatawag si Leviste at bibigyan ng plataforma. Para sa akin, hindi kailangan ng Pilipinas at ng taong bayan yan ngayon. Tama na ang televised drama. Tama na ang hero-villain narrative na may commercial break. Oo, mahalaga ang oversight. Oo, mahalaga ang accountability. Pero tanda natin ito. Ang pamamahala ay hindi teatro. Ito'y nararamdaman sa trabaho. Herman Cut, Batanas.